Dami ka ngayon. Gising na po alas 5:15 na ng umaga at 12 na ng Mayo. Huwebes na po ngayon. Welcome sa Unang Hirit. At naku, ngayon pa lang po, sanayin ng mga bata sa mas maagang paggising dahil ilang linggo na lang po, back to school na po sila. Tama. Dapat gumising na rin pati yung mga magulang para okay. nagigising doon sa mga bata. Maging ugali na nila sana na maagang pagtulog ngayon at maagang paggising para hindi po kayo maghilahan pagdating ng June at magkanda late sa school. Kaya this morning, mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga gimmick na school-related. At kung kahapon school bag factory ang ating pinuntahan, ngayon naman, paggawa ng school shoes ang ating bibisitahin. At heto pa, ayon sa mga nakakalap namin mga balita, ang presyo daw ng school supplies, tumataas na raw. Kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa inyong budget, malalaman niyo yan mamaya. Siyempre, wala naman bago pagka tumataas ang presyo. Lahat diba? Especially pag school opening. Tuition, school supplies, diba? Nakapag-enroll na ba kayo? Yes! Ang aga ng enrollment this year. May pa lang, aga. April April pa lang. Yes. Yung pag magsasara pa lang ang klase, enrollment na. Naniniwala na agad yung mga school. After 12 years, mag-uusapan yan with you guys. Sorry. Hindi ka na makarelate. Hindi ka Sige, makarelate. since 5 years pa, eto, simulan na natin ang pagbabalita sa ating Top Hirit. Ilang linggo na nga lang, pasukan na naman kaya mga magulang nagsisimula ng magkumahog sa pamimili ng mga gamit pang eskwela. Pero kahit medyo maaga pang back-to-school shopping, kapansin-pansin na ngayon pa lang, nagsimula nang tumaas ang presyo ng school supplies. Base po sa monitoring ng DTI sa ilang pamilihan, tumaas ng piso hanggang piso at 25 sentimos ang presyo ng kada peraso ng notebook. Ang pad paper naman may dagdag presyo na 25 hanggang 50 centavos, habang ang ilang kilalang brand ng lapis, piso ang itinaas ng presyo. Pero ang mga school uniform, abot kaya pa rin daw ang presyo ayon sa mga nagtitinda sa Divisoria. Ang polo naglalaro sa 120 hanggang 135 pesos ang isa. Ang khaki pants nasa 120 hanggang 150 pesos at 95 hanggang 135 naman ang palda. Pero ayon sa DTI, posible naman daw bumaba ang presyo ng school supplies habang papalapit ang pasukan. Kung pwede nga bumili na medyo mas Ayan. Ay, Samantala, muli hong paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngayong papalapit na ho ang pasukan, pumili ng mapagkakatiwalaang school bus para po sa inyong mga anak. Bukod daw sa pagkakaroon ng prangkisa ng school bus, dapat din daw ay sumusunod ito sa mga regulasyon ng LTFRB. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng grill sa gilid ng sasakyan at may umaakay sa bata sa pagsakay at pagtawid ng kalsada. Pero aminado naman ng LTFRB na marami pa rin ang nakalulusot na mga kolorum na school bus at mahirap i-monitor kung nasusunod ang mga regulasyong kanilang inilatag. Pero may magagawa naman ang mismong mga magulang para syempre makatulong po tayo. Isumbong sa LTFRB hotline ang mga kolorum, pati na rin po yung mga lumalabag sa panuntunan. Sa susunod na buwan ay sisimulan na ng LTFRB ang training para sa mga school bus driver. Uy, eto, report ko yan kahapon. Samantala, bukod sa mga school bus, ang pangunahing taga-sunduri ng mga bata tuwing pasukan, mga tricycle at pedicab. Pero tandaan, bawal po ang mga tricycle at pedicab na overloaded at walang pakundangang dumadaan sa mga highway. Halimbawa na lamang sa Commonwealth Avenue at masyado itong mapanganib. Kaya naman, iniutos na ni DILG Secretary Jesse Robredo ang pagbabawal sa mga pangunahing kalsada ng mga tricycle at pedicab. Ang iba raw kasi sa mga ito nakikipagkarerahan pa sa daan. Pero ayon sa mga otoridad, hindi madaling ipatupad ito gaya na lamang sa Commonwealth Avenue. Bukod daw sa kulang sa tao, magaan lamang ang parusang pwedeng ipataw sa driver. Ngunit hindi na bago ang ganitong kautusan dahil noong paman ay may panakot na ang MMDA na pasasagasaan sa pison ang mga tricycle na mahuhuling dumadaan sa mga main road ng Metro Manila. Meron ba ever na sagasaan ng pison ng mga tricycle? Wala pa. Sabi ko sabihan niya na, no? Para sabi ng MMDA noon, dahil bawal nga, pag may nahuli sila, pasasagasaan nila sa pison. Maganda tanong. Tanungin si Drew, ano ang pison? Anong pison? Yung sa may baba ng... Pison. Put me in the spot here. Parang ako ay agree talaga Agree ka dapat. doon. Bawal talaga Bawal yan. talaga Grabe dapat. makipagkarerahan. Kaya nakita mo dun sa video, talagang tumatawid sila Yes. Gitnang-gitna. Baka naman yung iniisip ng mga tricycle drivers na, di ba, may
60 kilometers per hour. Sila Okay lang naman mabagal. Kasi, Ang nakakalungkot doon, sabi ng mga authorities, parang wala silang pakundangan na parang, basta U-turn kami, kakaliwa kami. so not enough people ba, kunwari, na manghuli pa sa kanila, Kasi ilan- i-detain sila? Kasi ilan ng tricycle. Kasi isa lang naman yung parang Sa may area na mga- tinatawidan, alam ko Oo, yun yung main kalye. highway. So pag nag-stay lang sila doon, Pero dapat tumawid ang doon, pwede masaklap yung dyan, tignan. kasi yung mga may-ari daw ng mga tricycle na yung mga operator, mga local officials din. Ayan. So, pag hinuli ni traffic enforcer, sasabihin Sa barangay ni level pala, kapitan, oo. Good job. ni konsehal, Good yan, job. yung mga operator. Unless baka hindi available ang pison. True? Anyway, sa ibang balita, tiniyak ng Department of Transportation and Communication o DOTC na hindi bubulaga sa mga estudyante ang pagpapatupad ng dagdag singil sa MRT at LRT ngayong pasukan. Pagtitiyak ng DOTC Secretary Ping De Jesus, malabo raw na sa Hunyo maipatupad ang dagdag singil. Konsiderasyon daw ng board sa muling ipagpapaliban ng fare hike ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa Hunyo daw muling magpupulong ang board para muling pagdesisyonan kung kailan ipapatupad ang taas pasahe sa tren. Apropado na rin kasi ng DOTC ang mga bagong rates na ipapatupad. Magiging 11 pesos na ang boarding fee sa MRT at LRT at may dagdag na piso kada kilometro. Good luck, ready, dagdag baon. Kaya ang biyaheng LRT1 mula Baclaran hanggang Roosevelt na 15-kilometer stretch papatak na 30 pesos ang bagong pasahe kapag single journey. Magiging 25 pesos naman ang kasalukuyang 15 pesos na pasahe sa LRT2 mula Recto hanggang Santolan na may habang 13.8 kilometers. Sa MRT3 naman 10 piso rin ang dagdag sa pasahe mula Taft hanggang North Avenue. Pero kung good news man itong may tuturing sa ngayon, dismayado pa rin ang ilan sa mga suking pasahero ng tren. Mahirapan kami yung mababang sahod. Kawawa naman yung mga estudyante, di ba? Ang mahal-mahal na nga ng bilihin. Tapos tataas pa yung pamasahe natin. Ano na mangyayari sa atin? Oo. Naku, doble yan. Ang hirap noon kung wari, yung mga dalawa anak mo, tatlo anak mo, tapos tatlo kayo. Masahe na sila papuntang school, di ba? So, ita-times Oo, tsaka yung 22 pesos, di ba, nadagdag dun sa emergency fund na sinasabi okay. yung Cola. Parang hindi pa siya sasapat kung iisipin mo dahil 15 pesos, ngayon magiging 30 na, so doble. Ilang child rate? May student May discount. student discount. Student fare, tapos siguro yung bata, yung kalong mo. Kalong-kalong. Okay lang Kaso hindi ka na makakapagkalong. Sa dami Samantala, unti-unti na pong bumabangon sa paghugupit ng Bagyong Bebeng ang mga lalawigan na sinalanta nito. Gaya na lamang sa Aurora kung saan puspusan na ang pag-aayos ng mga daan sa bayan ng Dinalungan. Nadadaanan ng mga ito matapos tanggalin ang mga putik sa daan at ang mga nakahambalang ng mga puno. Sinasamantala rin ng mga magsasaka ang magandang lagay ng panahon kahapon para mabilad ang mga nabasang palay dulot ng bagyo. Sa Camarines Sur naman, ilang bayan pa rin ang lubog sa baha. Nagaling lang ako dyan last Saturday. Sa aerial survey na isinagawa ng Philippine Navy, nagmisto lang malawak na tubigan ang ilang bahagi ng mga bayan ng Milaor, Minalabak, Nabua, Baao at Bato. Kaya naman nangangamba ang ilang residente sa pagkalat ng sakit sa lugar at baka raw magkaroon ng outbreak ng waterborne at communicable diseases. Pero handa naman ang Provincial Health Office para sa mga ito. Ayun. Samantala, Di ba, Miss Hu? Talagang dapat bumangon. Samantala, napinsala rin ng malawak na bahagi naman ng coral reef sa pagsadsad ng barkong MS Double Prosperity sa Caimba, Sarangani Province noong linggo. Sa kuha ng isang nagsusurvey na diver, kitang-kita ang halos 200 metrong lawak na nasirang coral reef at mga napinsalang bato. Sa inisyal na investigasyon, tumama raw ang unang bahagi ng barko na may lamang mahigit 6,000 metriko tonelada ng uling sa corals. Kaya may ilang bahagi ng barko na pinasok na ng tubig. Inamin naman ang kapitan ng